problema sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa bise na nasa Malaysia para sa ilang pagpupulong. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Yon. Wala daw problema at maayos po si Sara, si BP Sara at saka si BBM. Pero, tuloy, andyan ang problema sa pero. Nakangiting dumating si Vice President Sara Duterte dito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa isang mahalagang pagbisita. Dito, sinagot ng bise ang ilang issue. We have no problem with each other. Wala silang problema, walang problema. Parang nabigla pa siya eh. President Bongbong Marcos and I are Marfe, Podcarda, sabi niya, ngayon lang ako naka-attend ng live mo, Coach Oli, lagi ako replay. Maraming salamat, Marfe, at saka sa mga libo-libong naka-antabay sa ating mga replay. doing good. We are okay in terms of our relationship. Ito ang tiniyak ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue sa pagitan ng Marcos at Duterte family. Pero nang tanungin kung kumusta ang kanyang relasyon kay First Lady Liza Araneta, sagot ng bise, I have no comment as of this time. may pumuna kasi sa Ayan. Eto na po. Eto na po ang matindi dyan. Okay? Si Marcos at si Sara maayos. Pero nung tinanong yung kanyang asawa, kamusta ang relasyon nyo ni Liza? No comment po si Sara. Yun ang masakit doon. No comment. Kasi alam nyo, pwede namang sagutin agad ito ni Sara ng diretsuhan. No, we're okay. We're doing good. Nagkakausap kami, etc. Nagkakapi kami, nagme-messages kami, nagtatawagan kami. Pero no comment. Yung no comment na yon, ibig sabihin magkaaway. Ganun na yon. Obvious naman eh. Inisnab ni Liza si Sara. Tatay ni Sara na si ating Tatay Digong ay sinabihan yung kanyang asawa, bangag dati, bangag hanggang ngayon. So meron sila talagang kiss-kissan. Pero alam nyo, eto ang sa akin. Pansinin mo silang dalawang maayos. Marcos at Sara maayos. Pero si Liza hindi maayos kay Sara at ganun na rin yung mga kapatid ni Sara at pati na rin tatay ay parang hindi rin maayos kay Marcos. Sa katunayan, kahit yung mga vloggers ni Marcos ngayon ay galit na kay Sara. Pansin nyo ba yon? Galit na sila. Dati-dati, magkasama yan sa kampanya. Dati-dati, itong mga jukebox vlogger na ito, itong mga ensamada vloggers na ito, ngayon panay na ang atake sa Duterte. Hindi lang kay Tatay Digong, pati kay Sara panay na atake. Hindi nyo ba napo na yun? Well, ganun din naman. Ang mga Duterte ay ayaw na rin kay Marcos. Hindi, kami naman kasi talaga ayaw na namin kay Marcos dati pa eh. Pero yung mga dating nabola at dinala kayo sa kabudulan, ngayon ay ayaw na rin kay Marcos. Naiintindihan nyo? So, parang ganito po ang nangyayari. Isipin nyong mabuti. Yung dalawang kampo ayaw doon sa kabilang kampo. Intindihan nyo? Bawat isa. Kampo ni Marcos ayaw kay Sara. Ayaw sa Duterte. Pansin nyo naman di ba? Kamag-anak, mga vlogger, supporters, ayaw. Kampo ni Sara, ayaw din kay Marcos. It's very obvious. Tama po ba o tamang-tama tayo? Yun ang problema. Tapos silang dalawa maayos. Nako, ewan ko lang. Hindi natin alam kung yung ayos ni Sara at ni Marcos ay may katotohanan. Or plastikan lang. Di ba? Yun eh. Yun yung isang posibleng katotohanan. Nagpaplastikan lang tong dalawang to. Or punta naman tayo dun sa kabilang dulo. Talaga namang maayos si Marcos, si BBM at saka si Sara. Hindi
Nagsasabi sila ng totoo at hindi kaplastikan. Pero, kung hindi kaplastikan yan, dapat ayusin nila. Di ba? Iisipin nyo, hindi healthy yan. Parehas kampo, ayaw sa bawat isa. Ayaw sa kabilang kampo. Kampo dito, ayaw sa kabilang kampo. Kampo dito, ayaw sa kabilang kampo. It is not healthy. Hindi yan unity team. Kung kayo lang dalawang nagkakasundo, ibig sabihin, may problema. Ibig sabihin, may problema sa leadership nyong parehas. Di ba? Kasi baka mamaya, let's assume, totoo yan, hindi nyo sinasalubong yung problema. May problema, tinatakbuhan ninyo at hinahayaan nyo na lang yung mga nakapaligid na solusyonan ang kanilang sariling problema. Again, hindi healthy. Or, isa pa yan, kaplastikan nga. Kunwari, okay kayo, hayaan nyo na lang yung kampo ninyo atakihin yung kabilang kampo. Which is nangyayari ngayon. Atakihan parehas na kampo. Hindi nyo ba napupuna yan? O, sabi dito ni Sestina, Coach Oli, nakikipaglaro sa politika si BP Sara. Yan ang taktika niya. O kaya, sunod sa Agus muna. May punto, tama naman. May punto rin yan kasi Vice President siya. But, kung yan ay taktika niya, at kailangan makipag-ayos siya. Kasi mamaya pagmulan pa ng selos yan eh. May isipin mo, magkasundo kayo ng asawa. Magkasundo kayo ni Marcos, pero yung asawa hindi. Hindi ko sinasabing selosa si Lisa. Pero baka mamaya pagmulan pa yan ng selos. Lalo la, kung sakali man, seloso si Lisa. May kalalagyan ka dyan, Sara. Di ba? May problema ka dyan. Kailangan inaayos yan sa asawa. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan lang yan. Yung itatago nyo lang sa hayaan nyo, maayos din yan ng kusa. Basta kami ni Marcos maayos. Hindi po pwede ganun. Kailangan, ako sa akin lang, kailangan proactive sila dyan. Proactive, hindi pwede okay na, basta kaming dalawang magkasundo. Di bali na yung asawa mo, hindi bali na yung supporters ko. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang leader. Ang leader laging proactive. Hindi bahala na. Hindi na bahala sila, basta kami maayos. Parang ganun, di ba? O, sabi naman dito ni Lynn Tasha, very unprofessional si Lisa. Marcos walang respeto kay VP. Ayun din, dapat inayos din ni Marcos yan. Isipin mo, ayan ay formal, red carpet yan. Hinayaan mo lang yung asawa mo na isnabin yung vice president mo. Tapos magkasundo kayo, tapos tatawagin nyo yung sarili nyong unit team. Anong klaseng kaplastikan yan? Wag po tayo maglokohan. Di ba? Sa akin lang aking pananaw lang, totoo man yan or nagpaplastikan kayong dalawa, meron kayong responsibilidad. Ayusin nyo. Huwag nyo iwalis yan sa ilalim ng carpet. Magiging passive kayo dyan. Hindi. Leadership is proactive. Laging ganun po yan. Kung ito sa departure honors para kay Pangulong Bongbong Marcos papuntang Vietnam. Sinabi rin ni Vice President na hindi pa niya nakakausap ang amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid kaugnay ng kanilang pagbatikos sa Pangulo. Di naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. No comment din si Duterte nang tanungin hinggil sa Independent Mindanao na isinusulong ng kanyang ama. Natanong din na pansinin nyo no comment ulit ang pagkabanggit ni Duterte. Duterte na tawag ng minsan busy, minsan Duterte lang. But no comment siya patuloy sa paghiwalay ng Mindanao. Okay namin ang bise sa kanyang sinabi na tatakbo siya sa eleksyon. Pero kung kailan at kung anong posisyon, sagot niya, ang politika parang buhay lang yan, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Sinabi niya ang mga yan dito sa Malaysia, kung saan makakapulong niya ang Malaysian Education Minister na counterpart niya bilang kalihim ng Department of Education. Bahagi rin ito ng tungkulin niya bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. So nandyan sa Malaysia, marami pong no comment na sinasabi
Ito ngayon si Sara. Ito ay pag-usapan natin. Pero basahin natin to. Jeb Rivera, malapit nang mabuwag yan, coach, dahil sa style ni Lisa, mukhang siyang umaatake dyan. Sala sa init, sala sa lamig. Her tactics of BP Sara speaks from itself. Oh. Mukhang gusto ni BBM yan na ganyan silang plastikan in the sense of madami nakakapansin at the end, pangit ang pakitungo. Yan po yung tinitingnan natin. Ha? Hindi natin alam, kung alam nitong dalawa, yan ang talagang taktika ng buong kampo nila. Sila mismo, si Sara at saka si BBM, taktika nila, plastikan, pagdating sa 2027, 2028, coming the presidential election, doon sila magbabanatan. Or, kung talagang ipapahuhuli yung tatay niya na si Tatay Digong, papahuli sa ICC at pati siya ay pahuhuli, baka dyan na umalma si Sara. We don't know kung anong style ni BP Sara. Kaya lang sa isang banda, alam nyo po, inuunawa ko po si Sara. Kasi vice president siya. Hindi siya puro pwedeng negatibo kasi magmumukha siyang bitter at the same time, magmumukha siyang parang si Leni Robredo, kontra ng kontra. Pero kung ganyan ang stand ni Sara, gaya ng sabi ko, kailangan ayusin. Ayusin. Hindi pwedeng kayo lang ang maayos ni Marcos. Yung asawa hindi maayos sa'yo. Yung tatay, yung kapatid mo hindi maayos kay Marcos. Medyo yon. Medyo yung sitwasyon na ganyan problematic yun. Iyan po ay hindi pagsalubong sa na kinahaharap nilang challenges na sila lang ang okay. Wala po ako nakakita na magiging successful na kayo lang dalawang okay yung nakapaligid ninyo, hindi pwede. Ay hindi maayos. Especially yung mga malalapit sa inyong relatives. Asawa pa mismo ni Marcos, ayaw sa'yo. Kitang-kita. Aba, kailangan may galaw-galaw kayo dyan. Hindi po lang si Sara sinasabihan ko. Pati ito si Marcos, dapat galaw-galaw. Tingnan nyo pong mabuti ito, ha? Ito pong style ni Sara, again, ulitin ko, ha? Hindi ko po siya kinokontra dahil tinatry ko pong unawain siya. Dahil siya ay vice president, no? Kaya lang, baka mamaya, at ito po ay nababasa natin sa maraming komentaryo na iba si Sara sa pag-uugali ng tatay niya. Ito lang ang nakikita ko dito ng mga pulso ng maraming DDS din. Merong sumusuporta kay Sara, merong ayaw, merong nakikiramdam lang. Pero tatandaan po natin, yung iba, ang tingin po kay Sara ay sana naman daw wag maggaya si BP Sara kay BBM na apelyido lang. Wag sana siyang maggaya kay Marcos na weak. Wag sana siyang maggaya kay BBM na naihalal lang dahil sa apelyido, which is Duterte. Tandaan po natin, hindi po ako nagsasabi niyan. Ipinapaliwanag ko lang sa inyo ang nangyayari. Tandaan po natin, there is such thing as branding. Huwag niyo pong kakalimutan yan. May branding po ang bawat isa. Si Marcos kaya nahalal kasi may branding na ang Marcos. Si BBM nahalal dahil may branding ang Marcos. At gusto siyang pagbigyan pa ng isang tsansa at because of Duterte, kaya nahalal din yan si BBM. Pero maraming nagalit ngayon, kaya nga ang sinisigaw nila, budol-budol ka because you are a fake Marcos. Bagamat totoo siyang Marcos, pero yung branding ng kanyang tatay na magaganda ay hindi niya nakuha. Maaari ang nakuha niya sa tatay niya yung pangit na branding. Let's go to Duterte. May branding din ng Duterte. May branding yung tatay niya. And let's admit it, yes, magaling si Sara. Yes, marami siyang nagawa sa Davao. I agree with you with that. But hindi natin maaalis, kaya lang siya nahalal din sa national, dahil Duterte siya. Meron siya, kapit niya, ang branding ng kanyang tatay. Naunawaan po?
Pagdating sa local, walang problema si Sara. Magaling siya sa Davao, magaling siya. Pero ngayon pa lang siya nasusubukan pagdating sa national. Tatandaan natin yan. And people are expecting her to be a Duterte. Are you expecting her to be a Duterte? I'm talking about like a Tatay Digong. Yung branding ni Tatay Digong, yung branding ng leadership ni Tatay Digong. Again, hindi ko inaano dito si BP Sara. Kasi kung ako bukas ang eleksyon, ay iboboto ko si Sara. Kunwari bukas 2028 na, as of now, iboboto ko si Sara bilang presidente kung tatakbo siya. But tatandaan natin, 2024 lang. At malayo pa 2028. Marami pang mangyayari dyan sa 4 years na yan. At yung 4 years na yan, maraming nakaantabay kay BP Sara kung siya ay parang BBM lang na nakuha yung apelyido or nakuha niya talaga yung branding ng Duterte. Naiintindihan po natin. Kasi baka isipin ng taong bayan, pagka hindi nakita at walang comparison sa tatay, kasi nakikita natin ngayon si Sara parang nasa gitna eh. Alam mo naman, ang Tatay Digong may diin. Hindi yan nasa gitna. Baka mamaya, makita nung tao, hindi niya nakuha yung mga traits ng tatay. Baka mamaya, hindi natin malaman, ang isagaw ng taong bayan ay si, I don't know, kung pwede na si Baste or si Pulong, which is closed. Kasi tatandaan natin, may vacuum of leadership dito as I feel it and as I know it. Kulang sa leadership ngayong bayan na ito. Kaya po napakalakas ni Tatay Digong. Kasi gusto yung brand of leadership ni Tatay Digong. Yung branding ng Duterte, yun ang hinahanap ng taong bayan. Andiyan po. At titingnan ng taong bayan, sino? Kung hindi na makatakbo si Tatay Digong bilang presidente, sino yung as closest as possible kay Tatay Digong? Di ba? Ayun po, hindi ko po binabara si Sara kasi again, nauunawaan ko, hindi pa siya makagalaw ngayon dahil vice president siya. But sa isang banda, marami ring nag-aabang na umasta siyang Duterte. Na maging katulad siya ni Tatay Digong kasi accept natin. Kung si Tatay Digong lang ay talagang pwedeng pang tumakbo, maraming boboto kay Tatay Digong, mananalo yan. Kaya lang, hindi na siya pwedeng tumakbo eh. Hindi na siya pwedeng maging presidente ulit. Nominated pwede, kunwari nag-vice president siya, nawala yung presidente, pwede siya. Pero through election, hindi na siya pwedeng maging presidente. So ano nagiging ng taong bayan? Naghahanap sila ng maraming naghahanap ng katulad na lang ni Tatay Digong as close as possible to him, di ba? Bimbo Hernandez, maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa pag-sponsor ng live na to. Bimbo Hernandez, thank you po from US. Ayan. At syempre, ayaw din natin maging panatiko. Yan ang sinisigaw natin. Boboto tayo ng hindi dahil sa apelyido. Boboto tayo dahil sa resibo. Kaya lang malayo pa naman ang eleksyon sa 2028 pa. Tingnan natin kung ano mangyayari kay Sara. Kaya nga sabi ko, sana, at maraming DDS, yan ang tinitingnan. Sana si Sara ay hindi maging BBM. Puro apelyido. Apelyido lang, apelyido. Yes, magaling sa local, pero pagdating sa national, kulang. I hope, malayo pa yan. And tingnan natin, kung yung 4 years na yan, ay makakapaglabas ng maraming resibo si BP Sara. At magkakaroon siya talaga ng sarili niyang branding at hindi parang kapos sa branding na itinataguyod ng Duterte. Yan. Basa po tayo dito
babanat yan si BP sa 2025 kung tatakbo si BP Sara. Yun din. Di natin alam. Kasi nga, baka posible rin siyang tumakbo, di ba? Hindi natin alam. Pero I'm talking about 2028 eh. Talagang ang daming gusto na yung klase, yung angas ni Tatay Digong. Napapansin nyo ba? Si Tatay Digong, pag tinanong mo yan, may narinig na ba kayo kay Tatay Digong na no comment? Parang halos lahat ata sinasagot niya. Kung tama ako ng pagkakaalala ha, sinasagot niya. Talagang kaya niyang pa-interview todo-todo, harapan. Diba? Yung speech niya, lagi niyang ina-address yung taong bayan. Tapos, kaliwat kanan, kahit atake ng tanong sa kanya, wala siya. Sinasagot niya, di ba? Yan ang Duterteng minahal ng marami. Yung ganun. Yung salubong sa problema. Yung hindi takot sa problema. Yung hindi nakagitna. Yung buhos. Ika nga, buhos. Di ba? But anyway, maganda naman ang ginagawa ni Sara, no? And abangan natin. Yan nga sabi ko wag muna nating husgahan din. No? Layo pa 2028, no? Sana lang wag siyang mapunta doon sa tahakin ng ganyang naging kaibigan, ng kanyang kaibigan na si Marcos. Malayo talaga sa branding eh. Sana siya ang masundan niyang yapak yung yapak ng kanyang tatay. Or mas maganda, better. Kung kaya niya, better than kanyang tatay. Sabi dito ni Dua, si FPRRD kasi Coach Oli marunong manindigan sa kung ano ang dapat gawin. Wala siyang pakialam kung sasang-ayon sa kanya ang lahat o hindi. Correct. Huwag po kalimutan ha. Sa mga hindi ko subscribe ko kayo ha. Iba naman kay BP. Kay KB at ang BP at President. Taas ang dami pa niyang kalaban. Iba ang work ng BP. Yung si Lenny nga, wala namang ambag dati. Correct. Wala namang ambag yun. No? Sabi naman ni Bimbo Hernandez, malakas ang pakiramdam ko. This coming June, lalabas ng video ni Paul Boronic. Tingnan natin. Marian, sa nangyari ngayon, di na yung magpapabudol. Isa pa yan. Ha? Baka mamaya, isisigaw naman niya, si Amy suportahan. Gaya nung 2022 election, pinasuportahan niya si Marcos. Kaya tayo nagkagulo-gulo. Hindi ba? Hindi po ba? Kaya tayo nagkagulo-gulo kasi maraming DDS nagpabudol. Kaya ito ang budol of the century. Pinasuportahan si Marcos. So ang mga loyalista at ang yung ibang kalahati ng DDS nagpabudol. Naniwala, ayun tayo. Ngayon, wala pang 2 taon. Lugmok na tayo. Ayaw na natin, gusto na natin matapos ang 2028. Yun na yung sinasabi natin na wag naman sana na sa susunod, si Amy naman ang kanyang ipapasuporta, ay matuto na po kayo dyan, ha? Magkaibigan din sila. Naku, wag naman sana. Sabi ni Zork, nakakainip na, ayaw na, ano? Hindi na sila makapag-antay. Ang dami ng ganyan, hindi na makapag-antay. Ito. Sabi ni Hamud, Coach, ang layo naman ni Kuting kay BP. Sara, maraming resibo yan compared kay Kuting. Di ba nga, sabi ni PRRD, mas iba si BP kaysa sa mga kapatid niya. Yes po, marami nga. Kaya gaya na sabi ko, marami siyang resibo as local. Tandaan po natin, I'm talking about dun sa national. Sa local, yes, marami siyang nagawa sa Davao. Pero sa national, if I'm not mistaken, ngayon lang siya masusubukan. Di ba? So titingnan natin. Malayo pa naman ng 2028 eh. Di ba? Siyempre, susuportahan natin yan. Duterte yan eh.
Di ba? Pero syempre, sa isang banda, kailangan din niya magpakita ng resibo. Dahil ang pangit naman, magiging panatiko tayo, sinasigaw natin, mga panatiko yung mga sumuporta kay Marcos. Ayan tuloy, nabudol kayo. Tapos tayo, panatiko rin dahil sa apelyido. Di ba? At syempre, susuportahan natin. Mahal ni Tatay Digong yan. O, di ba? Pag gusto ni Tatay Digong, doon din tayo. Anak niya yan. No? Pero sa isang banda, malay natin, si Pulong pa. Still another Duterte. Di ba? So wala rin tapon Kasi may mga maayos naman tong anak ni Duterte. Titingnan lang natin, sino ba yung pinakadikit sa pag-uugali ni Tatay Digong? Sana may sumunod sa katulad niya. Eto si Baste, talagang potential Matindi ito si Baste, napansin nyo ba? Grabe yan, no? Oo. Kaya lang, parang bata pa si Baste, hindi pa ata po pwede, no? So baka mamaya sa 2034, hindi ko pa na-check yan, ha? Buhay Canada 519, maraming salamat po, sabi niya. Inday Sara, utang na loob, huwag mo nang ulitin ang ginawa mo noong 2022. Hindi ka naman siguro bulag sa mga pangyayaring kaguluhan ngayon, please lang. I agree with Buhay Canada. Huwag nang maulit lang yung 2022. Kasi dyan tayo nagkaloko-loko Sa totoo. Kaya nga ako nakikiusap pati doon sa mga ibang vloggers. Naman, wag nyo naman i-push na si Aimee. Eto na naman kayo Marcos na naman. Di ba? Pambihira naman, no? Matuto naman tayo. Thank you po, Buhay Canada 519, Baka mamaya, sumigaw-sigaw tayo ng budol. Pagdating sa 2028, magpapabudol na naman kayo. Etong mga vloggers na nagpabudol, magpapabudol na naman. Iba lang ang pangalan, pero Marcos pa rin. Yan dapat, Maria Luz Dres. Basta, no more Marcos at Romualdez. Yun. Diyan natin magugustuhan kung talagang maninindigan si BP Sara. Kung maninindigan siya na talagang no to Marcos, ay saluta ko dyan. Pero yung sasabihin niya, sasayawan niya yung Marcos, tapos sa bandang huli, mamaya katandem niya pa si Aimee, ay ayoko na. Ay ayawan na dyan. Sana naman natuto na tayo. Yan po ang ating pinupunto. Naku, delikado na naman tayo dyan. Diba? Sana hindi siya nakagitna. Tatak Duterte. Tayuan na yan. Diba? Yan. Yung mga gusto ko nakikita. Pamela, no more Marcos nor Aimee. Ayan. Ito pinakamaganda sa lahat. Karaoke Berto. Diyan ako maniniwala na para sa bayan si Aimee. Bibilib lang ako kay Aimee kung hindi siya tatakbo. Ayun. Doon siya concern sa taong bayan kung hindi siya tatakbo. Please lang, wala ng Marcos. Ay, nako. Juan de la Cruz, basta ako, Sara pa rin. Walang ngawa-ngawa, puro gawa. Yan. Correct. Basta wag lang niya sana gumitna. Tapos pasusuportahan another Marcos. Ay, ewan ko. Hindi kami sumunod dyan. Nung eleksyon, hindi namin sinundan na suportahan si BBM. Hindi namin sinundan yan. At ngayon, pag ganyan pa rin ang isisigaw niya, suportahan si Aimee, ay ayoko din. Ayoko. Ba't hihintayin pa ang 2028 or June? Ano bang buwan ngayon? February. At inip na si Zerko. Gusto na. Bimbo Hernandez, yes, no more Marcos. Yun, mga ganyan. Buhay Canada, never ko namang binoto ang mga Marcos. Yan, yan, sa mga hindi bumoto kay Marcos, maraming salamat. No? Pero, syempre, doon sa mga nabudol, tayo nagpapaalala lang. Dito, Tatay Digong, all the way, palitan na ang dapat palitan. Diyan, mga mambubudol, kung lahat tama na kayong mga Marcos at Romualdez. Yan, isa pa yan. Wag na rin Romualdez. Matuto na po tayo. Anyway, antayin natin ang mga galawan ni BP Sara. Patuloy natin siyang inuunawa.
Pero nanghihintay din ng taong bayan sa Duterte brand of leadership. Yung ginawa ng kanyang tatay. Ha? Kaya yan ang hinahanap ng taong bayan ngayon. Kasi naano sila, nawiwik. Ang dating nila, napakahina ng ating administrasyon, weak leadership, may vacuum of leadership. Kaya nga pilit na kahit na may edad na si Tatay Digong, kahit na private citizen na lang, hinahanap at pinipilit pabalikin. Bakit? Kasi ang ganda ng ginawa ni Tatay Digong. Sabi dito ni Bay Alganad, basta Duterte sila lang ang tunay na nagmamahal sa bansa sa mga tao. Correct. Sistina Nagrampa, abangan ang susunod na kabanata na galaw ni BP Sara next election. Yes, tingnan natin. Kung hindi siya tatakbo sa 2025, tingnan natin sino-sino yung mga kandidatong susuportahan niya. Susuportahan ba niya itong mga nagtutulak ng tsa-tsa? Susuportahan niya ba yung ang mga kaalyado ng kanyang tatay o mga kaalyado ng kanyang partner na si President Marcos? Oh. Yan, maganda rin yan. Magandang punto yan, 2025 na yan. Diyan po talaga magkakaalaman. Sino ang mga sip-sip lang, sino yung may mga paninindigan, sino yung para sa Duterte, sino yung para sa Marcos, sino yung mga dilawan. Eto yan, 2025. Magkakalinya na po yan. Kasi yung mga ibang nasa gitna, hindi na po sila pwedeng sa gitna eh. Ngayon, tinitingnan lang nila yung mga supporters, nasa gitna yan. Kaya sinasayawan, especially yung mga re-electionists. Ganyan ang laro niyan eh. Sayaw-sayaw lang yan eh. Sayaw-sayaw. No? Pero pagdating sa election, kailangan ng pumili yan. Dito natin malalaman sino ang dilaw, sino ang pula, sino ang DDS, sino yung nakikipagplastikan lang, sino yung mga balimbing. Tesi, paghasian, solid Duterte pa rin kami. Yes, ako rin po, solid Duterte. Vilma Igdani, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Vilma Igdani. Thank you. From Japan siya. Vilma Igdani. Okay, punta tayo dun sa next topic.